Hindi ko ho alam kung napapansin nyo ito. Tuwing magpapasko, marami tayong mga nakikitang pagbabago sa paligid natin at sa ibang tao. Kumbaga may mga makeovers. Yung iba, makikita mo sa pananamit, buong taon, nagtitipid yan. Minsan paulit-ulit ng sinusuot. Pero pagdating ng Pasko, lalo't simbang gabi, abay iba-iba ang suot. Updating of wardrobe. Yung bahay natin, halimbawa, walang dekorasyon. Pero pagsasapit ang Pasko, nagliliwanag at nagniningning sa mga dekorasyon. Napakaganda. Sa ating katedral po, tuwing buwan ng Disyembre, ang dami-dami pong nagpapakasal. Kaya nakikita mo, no, pag ini-interview ko sila, bago ang kasal nila, iba itsura. Kapag kinasal na, abay talaga naman, ang makeover, ibang-iba. No? Talagang napakaganda. Posturang-postura. Parang hindi mo makilala. Yung iba, nakakatuwa. Buong taon, kulot, o kaya wavy ang buhok. Pagdating ng December, makikita mo, unat na unat ang buhok. Nagpapariban kapag December. Bakit? Kasi may 13th month pay na. O kaya may Christmas bonus. Tuwing Pasko, maraming kagulat-gulat at nakakatuwang pagbabago na nangyayari sa iba at sa paligid natin. Maliwanag, maganda, masaya. Pero may pagbabago rin bang nangyayari sa mga bagay na hindi natin nakikita, sa mga kalooban natin? Yung nakakakita lang ay ang Diyos na hinihingi ng panahon ng paghahanda sa Adbyento. Minsan nasasabi natin sa mga kapag nagbabago ang itsura, yung makeover, uy, hindi kita nakilala. We take that as a compliment. But when God says that to us, as He looks at our souls right now that takes a different meaning altogether. Hindi kita kilala. Those are dreaded words coming from our Lord. Remember the parable of the 10 virgins? 5 ang hangal, 5 ang matalino. Nang parating na ang lalaking ikakasal, ang 5 hangal ay hindi handa at kailangan pa nilang maghanap ng langis dahil kulang ang dala nila. Napagsarhan na sila ng pinto at nang sila'y sumigaw, Panginoon, Panginoon, pagbuksan niyo kami. Anong sagot ng lalaking ikakasal? Hindi ko kayo kilala. Ilang bersikulo pagkatapos ng talinhagang ito, sa Ebanghelyo ni San Mateo, doon naman yung huling paghuhukom. Ito yung Ebanghelyo natin ng Christ the King, kung saan hiniwalay ang lahat ng mga bansa na para bagang pastol na naghihiwalay ng mga tupa sa kambing. Yung mga nasa kaliwa niya, mga kambing, mga tinubuan ng sungay sa kasalanan, ano ang sabi niya? Lumayo kayo, lumayas kayo sa harap ko, hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat nagugutom ako, ni hindi nyo man ako napakain. Nauuhaw, ni hindi nyo man napainom. Dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Sabi niya sa bandang huli, anuman ang hindi ninyo ginawa sa isa sa mga maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. In other words, hindi nyo ako nakilala, hindi ko kayo kilala. Pero paano nga ba natin siya makikilala sa kanyang pagdating? Alam nyo mga kapatid, madali ang maghanda sa pagdating ni Jesus sa Pasko. Bakit? Kasi alam natin ang date. Taon-taon, sineselebrate natin, December 25, walang mintis. Pinaghahandaan natin niyan. May simbang gabi tayo, inaayos natin yung budget natin, pambili ng pagkain at mga regalo, ini-schedule natin ang mga Christmas parties, naghahanda tayo sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. But we are not only preparing for that coming, we are also preparing for His second coming.
And we have no idea when that will happen. And when that time comes, ayaw natin marinig ang mga salitang ito mula sa Diyos. Hindi kita kilala. Right here and right now, kailangan natin ng makeover na makikilala tayo ng Panginoon. Yung masasabi niya kapag dumating siya, uy, kilala kita. Bago iyan, ngayon pa lang, kailangan kilalanin talaga natin siya. Sa ating ebanghelyo, pagkatapos makailang beses tanungin si San Juan Bautista tungkol sa kanyang pagkatao, sumagot siya ng may linaw, hindi ako ang Kristo. May darating na kasunod ko, pero hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ano bang ibig sabihin nito? Pagkalag ng panali sa kanyang panyapak. Ang hango ito mula pa sa panahon ng mga ninuno ni Jesus, sa panahon ni Boaz at ni Ruth. Ang kanilang apo sa tuhod ay si Haring David. Yan, si Boaz at si Ruth. Si Ruth ay isang byuda at walang anak. Nung panahong iyon, kapag wala kang asawa at wala ka pang anak na lalaki, ikaw ay walang pangkabuhayan at tinuturing na isa sa mga aba at pinakamababa sa pamayanan. Si Boaz, na kamag-anak ng biyenan ni Ruth, ang magliligtas sa kanya sa kahirapan, sa utang at kahihiyan. Paano? Sa pamamagitan ng kasal. Para maging opisyal yung kasal, kakalagin ni Boaz ang kanyang panyapak at ibibigay kay Ruth para iligtas siya. Dahil alam ni Juan Bautista ang kahulugan nito, sinabi niya ito para ipahayag na mas higit pa sa kanya ang Kristo at hindi siya karapat-dapat nakalagin man lang ang kanyang panyapak. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun, ang magbigay ng panyapak ng kaligtasan dahil siya lang ang tagapagligtas. At sabi ni San Juan Bautista, darating siya, nakatayo kasama ninyo pero hindi nyo siya makikilala. Nasa harap nila pero hindi pa nila nakilala. Bakit? Bakit? Sino lang ba ang nakakakilala kay Jesus? Mga aba at mga mabababa ang kalooban. Kilala ni Juan Bautista kung sino ang Kristo at kailangan niyang lumiit para si Kristo ang humigit. Para makilala natin siya, kailangan nating magpakumbaba. Kilalanin kung sino tayo sa harap ng Diyos. Mga nangangailangan ng kaligtasan tulad ni Ruth na naligtas sa kahirapan, utang at kahihiyan. Tayo naman, maliligtas mula sa kahirapan, utang at kahihiyan ng kasalanan at kamatayan. Alam niyo mga kapatid, kapag nagtatago tayo sa ating mga kasalanan, yung mga kasalanan na ayaw nating ikumpisal at aminin, mga kasalanang paulit-ulit nating ginagawa, yung mga kasalanan na para bagang normal na sa atin kasi ginagawa naman ng karamihan. Pag dumating ang Diyos at suot mo pa rin ang maskara ng kasalanan, baka hindi tayo makilala ng Diyos. Baka sabihin niya, hindi ito ang mga anak ko. Yung mabababa lang ang loob na umaamin sa kanilang kasalanan at gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng kumpisal at pagtalikod sa kasalanan, sila lang ang nakakakilala kay Kristo. Kaya sila, naghahanda sila. They do a makeover. Hindi lang sa panlabas, lalong-lalo na sa panloob. They do all they can to get to know Him so that when Jesus comes, we are no longer strangers to Him. Sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, manalangin kayo ng walang humpay, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon at maging laging masaya para pabanalin kayo at walang bahid kasalanan sa pagdating ng Panginoon. Bakit?
dahil sa panalangin, mas nakikilala natin ng lubos ang ating Panginoon. Sa pasasalamat naman, lalo't sa misa, na siyang pinakamataas na pasasalamat, mas nakikilala naman natin ang ating sarili sa harapan niya. Mga nilikha sa harap ng manlilikha, mga naligtas ng manunubos. Kaya tayo nagpapasalamat. Kapag tunay nating nakikilala ang ating sarili at ang Diyos na nagmamahal sa atin, lagi tayong handa sa pagdating niya. At hindi lang yon, laging may pananabik at laging may galak. Today is Gaudete Sunday, and the message is, rejoice, magalak kayo. But we can only rejoice kapag alam natin na kapag wala na tayong pending. Hindi ba bago tayo pumunta sa ating Christmas break, sa trabaho gusto natin tapos na lahat, wala nang pending. Bakit? Kasi ang hirap magsaya kapag alam natin meron pa tayong kailangang gawin. Marami pa tayong pending. It's the same thing with our spiritual life. Before we can rejoice, we should be prepared. And before we are truly prepared, kailangan wala na tayong pending. This is the call of Advent. The call to come to Him by turning away from our sins and start following Him. Mga kapatid, ngayong Pasko, gulatin natin sila. Kung matagal ka nang hindi nangungumpisal, magkumpisal ka. Kung nagsisimba ka lang tuwing simbang gabi, magsimba ka linggo-linggo. Kung madalang kang magdasal, magdasal ka ng madalas. Kung hindi ka nagbubukas ng Biblia sa altar ninyo na punong-puno na ng alikabok, buksan mo, basahin mo, magbasa ka. Kung dati wala kang pakialam sa simbahan, maglingkod ka sa simbahan. Kung hirap kang magpatawad, ngayon, magpatawad ka. Kung dati, wala kang pakialam sa iyong kapwa, ngayon, magpakain ka sa mga nagugutom. Bigyan ng damit ang mga walang damit. Tulungan ang mga nahihirapan. Oo, pwedeng sabihin ng mga kilala ninyo, uy, hindi naman ikaw talaga yan eh. Iba ka na talaga, hindi na kita kilala. Okay lang. Ang mas mahalaga, ang sasabihin ng Diyos kapag dumating siya, kilala kita. Amen.